Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Itaas po ang ating mga kamay, may mahal. Tapoy magkaisang manalangin. Hallelujah. O dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinakamamahal naming Panginoong Hesus, sa pangunat dalangin yung hinirang propeta sa uling kapanahunan, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras tumalapin noon, sa aking pagdadala niyo ba ng mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis, buksan mo Diyos ang paunawa ang bawat isa narito, hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan, sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan na kasinasaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumayas sa aming kalagitnaan, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Makabalik na po kayo sa inyong mga upuan, minamahal. The highest praise, glory, honor, and majesty belongs only to our dear Jesus. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and their beloved and honorable assistant Pastor Lina Comun Almeda. I also greet the beloved Almeda family, sa aking mga kasamang mga manggagawa at mga mangangaral, sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved visitors, magandang hapon na po sa lahat. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say praise the Lord. Hindi ko na kayo isa-isahin minamahal dahil pinakinggan ko kanina paulit-ulit na iniisa-isa. Meron talagang makalimutan. Baka pag-uwi, magtampo na yon. Sunod, hindi na ako babalik sa kawayan. Hindi kami na-mention. Sino bang hindi na-mention kanina? Ha? Naalala nyo kung sinong hindi na-mention? Na-mention bang San Mariano? Wala. Ito, tingnan mo. Sabi na wala. Nag-abag talaga sila. Wala daw na-mention. So, ako na lang mag-mention. Sino pang hindi na-mention? Ha? Villa Concepcion? Angadanan? San Guillermo, na-mention ba? No. Pero sabi nila, pag hindi ka daw ma-mention, ikaw yung pagpapalain. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Amen. Parang pagbibigay din yan eh. Pag hindi mo ipaalam ang pagbibigay mo, pagpapalain ka naman ng Panginoon. Pag ipaalam mo, kanina nagbigay ako ng ganitong halaga, tapos na yon. Wala ka ng pagpapala. Yung nakilala ka na nagbigay ng ganitong halaga, hanggang doon lang. Pero yung pasikreto lang, magulat ka nilang, bakit siya pinagpala? Hindi ko narinig na nagbibigayan. Hindi siya nagpatotoo. Diyos lang pala nakakaalam. Amen. Salamat sa ating malabay noon, minamahal. Almost more than 20 years. 20 years. 20 days. 25 days. Umalis kami dito May 20. Bumalik June 25. 26 yata. 25. So, 25 days na napunta kami ng Batanes. So, ang Batanes, kung ano yung nakikita nyo sa video, kung gaano kaganda, mas maganda pa sa personal. Kailang doon ka ma-discourage sa pamasahe dahil mas mahal pa ang pamasahe papuntang Hong Kong, papuntang Singapore, no? 8,000, 6,000. Hong Kong, kuminsan pwede ka pumunta doon, mga 3,000, 4,000. So, mahal talaga. Kuminsan pa, mahirap maglanding ang eroplano. Ilang beses na pag landing ng eroplano, hindi makikita yung runway, malakas yung hangin,
bumabalik sila sa Tugigaraw or Clark or sa Manila. So, ganon. So, talagang buwis buhay. Kaya pag nandun ka, parang makapag-isip ka, kailangan pa ba silang ma-evangelize? Parang mas mabait pa yata sila sa atin. Imagine yung tindahan, walang nagbabantay, magsukli ka na sarili mo doon. Kuha ka na lang kuha doon. Anong kuha mo? Gulay, suman, tinapay, yung mga t-shirt. Mayroon bang presyo yon? Tapos mayroon man silang notebook doon, itotal mo na lang yon kung ano yung kinuha mo, isulat mo. Tapos hulog mo yung bayad doon sa parang may box doon na may butas, hulog mo doon. Ngayon, kung gusto mong pasobrahan, kasi wala namang magsukli sa'yo, o di pasobrahan mo. Instead na 99, o di bigay mo 100. Diba? Pero kung kulangan mo ng piso, ay lugi ka. Dahil nagkasala ka sa mahal ng Panginoon. Amen. Parang insulto yun. Yeah? Sabi mo, ikaw nakakilala sa Diyos, tapos hindi ka honest. So, sabi ko sa kanila, huwag kayong magbiro, ha? Kung magbiro kayo dyan, kulangan nyo. Kasi nagbibiro sila eh. Sabi na, naka 50% discount daw sila. Sabi ko, huwag kang magbiro. Para ka nagpukpok ng martilyo sa ulo mo. Ganun lang na bagay, tapos tatalon ka na sa impyerno. So, patunayan natin sa kanila na kung mayroon silang honest store, itong taga-Jesus Miracle Crusade, doble pang honest kaysa kanila. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Bibili ka doon sa mga tindahan, mga mamahaling mga bibilhin mo, mga electric fan, diyan lang sa kalsada, walang nagbabantay. Gilid lang ng kalsada, mga electric fan, mga refrigerator, ano pa mga mamahaling gamit yan. Hahanapin mo pa yung tindera, wala. Tapos pag nandyan na, sabihin, magkano to? Halimbawa, ganito, 3,000. Ay, mahal. Sabihin pa ng tindera sa'yo, ay doon sir, mas mura doon. Pag dito, hindi mangyayari yan. Amen. Magagalit pa, bakit kaya doon bumili yan? Pag utang dito sa amin, pag bibili dito sa kabila. Mga gano'n, no? Pag mangutang dito diretso, pag mabili doon. Pero sila walang silo-selos. Ituturo ka pa kung anong iskina na mabili na mas mura pa. Hindi naman lang kasama yon. Pag tanong ka ng tanong, tapos lilipat ka sa kabila, okay lang sa kanila, walang problema. Kung wala silang benta. Kasi lahat na bahay doon sa silong may mga tindahan. May mga tindahan. Depende sa tindahan yan. So, hinanap namin yung tinatawag nilang honesty store. Napunta kami sa Ivana. Pagdating namin sa Ivana, honesty store. Binidyo ko na. Ano kayang mayroon dito? Baka naman mas mura na mga gamit. Hindi. Mayroon silang thermos, mayroon silang Milo, magtimpla ka ng Milo, magkuha ka ng noodles, magtimpla ka, magluto ka ng noodles doon. May mga t-shirt, tag 250, tag 350. Wala ka talaga makitang tao na nagbabantay. Walang CCTV. Tapos pag sakay mo sa bangka, magbayad ka doon, mayroon siyang table doon. O, ilan kayo, sir? 12. O, 12. O, times 150 yung 12. 150. O, ganito ang halaga, sir. Bayaran mo doon. Wala silang ibibigay na ticket. Eh, kung magsinungaling ka, 15 kayo, sabihin mo lang 12, hindi nila alam yun. Sabi ko, pati sa bangka, honest pa rin. Honest pa rin sila. Wala, hindi ka sisingil. Ikaw ba, may ticket ka ba? Wala. Walang sisingil sa'yo. Sasakay ka na lang doon. Pagdating namin sa Sabtang, ganun din. Sabi nung mga taga-Sabtang, alam mo, Brad, wala pang relihiyon na nakapasok dito. Puro Katoliko kami dito lahat. Ganun sila katibay. No? Kung gaano katibay yung mga bahay nila na bato na hindi natitinag sa mga bagyo,
Ganon sila katibay sa kanilang ninuno na relihiyon, yung kanilang kinagisnan. Mayroon pa silang mga, yung mas nauna pa sa Katoliko, yung ancestor, yung tumatawag sila sa mga patay. No? Sila ay nagdadasal sa mga patay. Mayroon pa silang ganon. So talagang patibayan. Kailangan doon mag-fasting. So nakapag-fasting kami doon. Absolute 3 days. No water, no food. 3 days. Dahil wala eh. Wala kang, parang, basta oo lang sila ng oo. Walang mga standby doon. Puro may trabaho lahat. Wala kang makitang nag-iinuman. Lahat doon may alagang mga baka. Ang lawak ng kanilang mga rancho doon. Daming mga baka. Ang yayaman nila ng mga Ivatan. Pag Ivatan ka doon, mayaman ka dahil ang lupa nila doon hindi pwedeng bilhin ng mga Ilocano, mga taga Isabela o Tagalog o Bisaya, hindi pwede. Ivatan lang talaga, hindi na pwedeng ibinta ng iba. Maliban na kung mag-asawa ka ng Ivatan. So nung nag-open tayo, tinaiming pa na ang lakas ng hangin, parang bagyo. Sabi ko, mahal na Panginoon, magdala ka ng kaluluwa dito. Kami lang mag-open dito. Habang nakakonsentrate kami, ang lakas ng hangin. Muntik nga hindi maglanding yung eroplano nila, ni baby, yung bunso ko, dahil dumating sila doon, yung John 12. Maya-maya para kung naramdaman ko, parang may malamig na bagay. Nakapikit ako, parang may malamig na bagay naramdaman ko. Pagdilat ko, may pumasok na baguhan. Ramdam ko talaga na mahalapinon ang nagdala nun dahil ramdam ko yung parang malamig na bagay, kinikilabutan ako eh. Wala, baguhan. Pikit uli ako, malapin, dagdagan mo naman. Pagdilat ko uli, mayroon namang 2. Sige ko, mahalapinon, 3 lang talaga. Puri na kami. Maya-maya, dumating yung kapitan ng barangay. Puro sila mga Ivatan. Yung 2 nagpabutismo, bimbir ng GIL, yung isa naman Word of Truth, nagpabutismo din. So, nung nagbukas tayo ng mga Bible study sa pulis, nagtaka yung mga pulis, sabi ng mga pulis, sinabihan sila, Brother Joey, mabuti pa kayo. Kayo ang naghahanap sa amin. Matagal na kami naghahanap ng pari at pastor, ayaw nila. Kayo talagang naghahanap sa amin. So mayroon na tayong regular Bible study doon sa kanilang opisina every Saturday, alas 6 ng umaga hanggang alas 7. 1 hour. Pag wala kaming masakyan, pupuntahan kami ng patrol. Ang patrol ang kukuha sa amin. Ganon, pulis doon, minamahal. Magugulat ka, makasalubong mo yung mga pulis, nagbabow down sa'yo. Good morning, sir. O kung hapon man, good afternoon, sir. Oh, okay to ah. Halos lahat ng mga tao, mga makasalubong mo doon, magbabow down. Kahit yung mga nakamotor, biglang tatango. Eh, siyempre hindi tayo sanay. Tumango na naman yun. So, sa sunod, binabantayan na namin kasi nakakahiya naman na sabihin na wala tayong galang dahil sila yung gumaganon. Mga dalaga, mga binata, mga public official, nagtatrabaho sa Capitol, nagtatrabaho sa municipal hall, mga doktor, mga nurse, naka-uniforme yan. Pag makasalubong ka, tumatango sila. Nag-greet sila. Sabi ko, ang kulang lang talaga dito, salita ng mahal na Panginoon. Amen. Kung honest, mas honest pa yata sila minumahal. Kasi ang mga Christian, kuminsan natutokso pa yan. Amen. Lalo na kung nasanay na sa pangluluko, tapos babago, kuminsan bumabalik yung kahinaan. No? Kuminsan nagsisilos, mayroon kang negosyo, may negosyo yung kapitbahay mo, nagagalit ka, bakit nagnegosyo siya, nalugi ka, o bakit siya bumili doon, bakit ganon. Bumabalik pa rin yung mga ugali na hindi dapat sa Christian. Hindi pa natin magagawa yung ituturo mo yung kabilang tindahan para doon sila bibili. Hindi pa nagagawa. So, aywan ko lang kung mayroong kapatiran na makagawa ng ganyan. No? Bibili, ay mahal naman yung orange mo dito. Ay doon, mas mura doon. Kaya ba natin yun, minamahal?
Everybody say, praise the Lord. Oh, bibili ng tinapay kay Brother Joel, sabihin ni Brother July, sabihin ng bibili, mahal naman yung tinapay mo, sabihin ni Brother July, ay mayroon doon sa may kanto, mura lang sila doon. Kaya ka ni Brother July yun? O, kapag kaya mo yan, sigurado rapture ka na dyan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, wala silang inggitan doon. Napakasarap. Sabi nga nila, paraiso. Walang inggitan. Punta kami sa Batanes Provincial Jail. Ang expectation ko, mga 50 ang nakulong. Sabi ko, ito lang ang nakulong, 8 lang. Buong probinsya. 3 isla yon, Itbayat, Sabtang, at saka Batan Island. Oh, yan lang, Brad. Yan lang nakulong dito. Anong mga kaso? Yung mga hinuhulog daw ng mga cocaine doon sa dagat. Mga fisherman daw sila. Sila yung takakuha ng mga cocaine na hinuhulog sa dagat. Tapos pinapasa o nahuli sila. Pero malaya silang lumabas. Bukas yung gate, pwede silang lumabas. Ganon sila doon yung kulungan nila. Parang hindi kulungan. Parang bahay na luma na dilagyan lang ng koral. Oh? So sabi ko, napakaganda yung lugar na to. So kailangan ito krusada. Amen. So by next year siguro, loobin ng Malapinon, so maghulog-hulog na kayo sa inyong mga tubong kasi papunta pa lang doon. Pag dito kayo sa Sky Pasada, 7,000 papunta pa lang yan. Back and forth, 14,000 o 15,000. Maliban na lang kung dadami siguro yung mga tourist dyan, o baka magkompetensya ng mga aeroplano dyan, baka bababa ng 4,000. Pero hanggang sa ngayon, minamahal, hindi pa siya advisable na pupuntahan ang mahal. Mayroon tayong mura sa Bohol, August 9, 1,300 lang ang aeroplano. One way on, 1,300. Pabalik, 1,300, magkano na? 2,600, mura lang, no? Pero huwag kayong kumuha na August na, dahil 15 din yan. Ngayon, pwede pa. Mayroon pang 1,300 ngayon. May 1,300, depende kasi marami kasing aeroplano dyan. So, may mga promo yan. So, habang wala pang rapture, international tayo, minamahal. Umikot naman tayo. Lalo na yung mga finest choir. I-enjoy nyo yung life. Huwag kayong mag-ikot-ikot na patay na kasi nakakadisturbo kayo ng mga tao. Amen? Yung iba, mag-ikot-ikot yan pag patay na. Bibisitahin yung ibang lugar, kaluluwa na siya. Ay, nakakadisturbo yun. Tatakbo yung loved ones mo yan pag makita ka. Bakit kayo nagpakita to? Ipatay na to eh. Hindi, kasi bago siya akyat sa langit, umiikot mo na siya dahil hindi siya nakaikot ng buhay pa. Mas maganda yung buhay ka pa, nakakaikot ka na. Kailangan, dahil sa prayer and fasting natin, mga pastor, na-avail natin to. Yung mga blessings na yan. Amen. Di ba? Yung mga patutuo natin, may mga bahay na, may mga sasakyan na. Sino ba ang nanalangin sa atin? Bakit tayo pinagpala? Mayroong tao ng Diyos. May propeta ng mahal na Panginoon. Marami pong promises ang Malapinon sa Bible. God's promise of His love, Isaiah 54:10, His forgiveness, 2 Chronicles 7:14, His salvation, mabasa natin yan sa Psalms 37:39-40, His Holy Spirit, dami. He promised of peace, joy, freedom, encouragement, blessing, presence, lahat na maisip mo, minamahal, lahat ay promise ng mahal na Panginoon yan. You need comfort, promise ng mahal na Panginoon yan. You need assurance of salvation, pangako din ng mahal na Panginoon yan. Lahat dito, dami. Puro mga pangako ng mahal na Panginoon. At ang huwag nating kalimutan, God's promise of His pastor. Amen.
mayroon siyang pangako na bibigyan ko kayo ng aking pastor. I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tayo ang pinagpala dahil yung pangako ng Diyos na yan dito sa atin ibinigay. Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dito lang. Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po ang iglesia ng Diyos. This is the Church of the Living God na babalikan niya sa rapture. Tinuruan tayo kung paano mamuhay na may kabanalan, paano tumayo sa pananampalataya, at napatunayan natin yan. Nung nagkaroon ng pandemic, niloob ng Malapino sa buong mundo, nagkaroon ng pandemic, isa lang ang tumayo na hindi natakot mamatay. Jesus Miracle Crusade International Ministry. So ating mahal na pastor, hindi lang po siya pastor ng Pilipinas. Pastor siya ng buong mundo. Amen. So Jeremiah 3:15, pangako ng mahal na Panginoon yan, may namahal. Dito po sa Jeremias, Kabanatang 3, talata po 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. So ang Diyos lang talaga ang magbibigay ng pastor. Amen. Hindi po Bible school. Hindi po desisyon ng tao. Gusto ko magpastor. Parang feel ko magpastor. Mag-aral ako ng Biblia. Natural, kung abogado ka, tapos papasok ka sa Bible school, ikaw talaga mag-top notch sir dyan. Dahil abogado ka eh. Kung memorize lang ang mga bersikulo, ang abogado, minimemorize nila yung mga batas. Pero walang power. Dami pong mga magagaling na mga pastor, produkto ng mga universidad, minamahal ng mga theological schools at seminaries, powerless. Ang totoong pastor, minamahal ng Diyos, sasamahan ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. At dito lang po yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. O, di ba? Nung pumasok ang ating mahal na pastor sa kampo ng Abu Sayyaf, lahat ng mga leader ng iba't ibang fellowship, churches, Protestant, Roman Catholic, Aglipayan Church, Presbyterian, Baptist, Born Again Trinitarians, Apostolic Trinitarians, kahit yung mga apostolic na oneness, hindi rin nila naunawaan ang mission natin mahal na pastor, pinagtatawanan ang mahal na pastor. At sabi nila, hindi na makakalabas buhay. May pinahintulutan ng mahal na Panginoon, nababanggit nila yon. Dahil totoo nga naman, pag hindi ka tunay na pastor ng Diyos at hindi ka sinasamahan ng kapangyarihan ng Diyos, hindi ka makakalabas buhay. Mangangaral ka sa loob ng Abu Sayyaf. Kung gaano ka katapang sa labas, nandun sa loob, dubli pa ang tapang. Naghahamon pa ang mga pastor, shoot me now. Baril mo ay plastic yan, sira yan. Pinapaputok sa taas, hindi naman sira. Tinutok sa katawan ng mga pastor, kinalabit ng ilang beses, wala ni isang bala pumutok. Tapos nung nagkaroon ng military assault, sabi ng media, doon nag-umpisa yung fake news eh. Mainstream media mismo ang promotor ng fake news. Patay na si Pastor Almeida, kasama ang prayer warriors. Nakita yung Bible, duguan. Imagine, duguan. Nakita yung area, nagkalat yung dugo. Pwede naman sila magkatay ng manok at kalatan nila ng dugo doon. O kambing ba? Na fake news sila. Nag-headline yun.
Pero napahiya sila lahat. Lumabas, buhay lahat. O, nagbago na naman yung kanilang headline sa kanilang newspaper. Kakampi ni Pastor Almeida ang Diyos. O, amen? Kakampi natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos na buhay. O, hindi ba tayo taas no kahit kanino, no? Kakampi natin ang Diyos. Sinong nagsasabi? Hindi tayo. Mga unbelievers. Mga media people. Tapos ang mga pastor na inusig sa ang mga pastor, siniraan, sabi nila, kasama kami sa prayer. Oh. Ewan ko lang kung nagpasting ba sila kahit isang kainan habang inaantay kung anong mangyayari. Mayroon kang naghamon eh. Magpaputol daw siya sa kanyang daliri, sa kamay at paa pag makalabas ang mga pastor na buhay. Nakalabas buhay. Natakot yatang magpaputol ng daliri sa kamay at paa. Nagpa-interview. Nanalangin ako na maligtas sila. Grabe. Paano ka manalangin na maligtas? Magpaputol ka nga ng daliri mo sa kamay at paa. Baliktad yun, minamahal. Napahiya lang. Dahil hindi nila alam na hindi nila kasama ang Diyos. Ang Diyos ay nasa atin. Kung ang Diyos ay nasa atin, sino man ang laban sa atin? If God be for us, who can be against us? Everybody say, praise the Lord. Sa Batanes, minimal ang mga tao doon, araw-araw nagtitraining. Paano paputukin yung baril? Paano mag-assemble ng baril? Dahil anytime, inaabangan na po na yan. By 2027, lulusobin na ng China ang Taiwan. Ang mga, sabi sa akin na ng intelligence ng mga Army, Special Forces, ang mga sugatan sa Taiwan, doon daw dadalhin sa ospital ng Batanes. Kumbaga, evacuation center ang Batanes. Bago sila maglalanding dito sa lugar natin. No? Kasamang Isabela niyan dahil mayroong American bases diyan sa OP ba? O OP. Yan sa OP. May American bases diyan, Air Force. Doon sa Santa Ana, Cagayan, Navy. Barko ang nakakawan dito. Dito, aeroplano, Air Force. Sa Lalo Airport, Air Force din. Sa Mindanao, sa Cagayan de Oro, Air Force. So kung magkagera, damay tayo. Pero sabi ng mahal na pastor, pag handa ka na ng rapture, walang dapat katakutan. Mangyayari talaga yan. Kung nangyari doon sa Israel, yung Qatar, pinaliparan ng mga missiles ng Iran, wala na silang kasiguruhan doon. Halos hindi sila makatulog. Pero ang mga anak ng Diyos doon, nag-aantay kung sinong lalapit, bautismuhan. Kasi opportunity to to save souls. All things work together for good to them that love God. Kahit saan ka pupunta, pag panahon mo na. So kung nandiyan ka maabutan ng rapture, manatili ka dyan, magpakainit ka lang. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi sabi ng Isaiah 54:10, God's promise of His love. Sa Psalms 37:39-40, His salvation. Atin pong basahin yung Isaiah 54:10. Sa Isaiah 54, talata po yung G's, sapagkat ang mga bundok ay mga papalis at ang mga burol ay mga papalipat. Ngunit ang aking kagandahang loob ay hindi hihiwalay sa iyo o ang aking mangtipan ng kapayapaan ay maalis, sabi ng Panginoon na naawa sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan mo, hindi ka iiwanan ng mahal na Panginoon. Sa ikalawang Kronikas 7:14, God's promise of His forgiveness. Ikalawang Kronikas 7:14. Sa ikalawang Kronika 7, talata po 14. Ganito po ang sinasabi, mga minamahal. Kung ang aking bayan
na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ang kanilang masamang mga lakad, akin ngang didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Oh? Pagagalingin ko. I will hear their lands. Ngayon po, minamahal, ang gulo ay patungkol sa lupa. Oh? Gulo ng Israel at Palestine, lupa. Israel at Iran, ganun pa rin. Oh? Ukraine at Russia, lupa pa rin. Ano pa? China at Taiwan, lupa pa rin. Philippines at China, West Philippines pinag-aagawan, lupa pa rin. Pero sabi ng mga Pilipino, I will heal their lands. So hindi natin alam, ang mga spy ng mga Chinese nandito na sa Pilipinas. Bago ginera tayo ng Hapon, ang mga Hapon, mga general, nagkunwari mga mangingisda. Nagkunwari silang mga negosyante. So nagdeklara na sila ng gera, nandito na ang mga general ng Hapon. So, possible kaya na nandito na rin sa Pilipinas ang mga general ng mga Communist China? Kunwari, mga negosyante yan. Kunwari, namimili ng palay. Kunwari, turista. Kunwari, estudyante. Hindi natin alam. Kung mangyari man ang kaguluhan, pangako ng malapi noon, iingatan niya tayo. Yun ang advantage nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil tiyak tayo, ang Diyos natin ay totoo at buhay. Amen. Hindi po tayo nagbabaka sakali. Ha? Hindi tayo nagbabaka sakali. Talagang totoo. Kasi kung nagbabaka sakali tayo, hindi papasok ang malapastor sa kampo ng Abu Sayyaf. Hindi niya kalabanin ang komunismo noong 1980s. After ng INSA Revolution, nag-iisa siyang kumakalaban sa komunismo. Halos hindi na maalaala ng iba yan kasi hindi pa sila isinilang noong panahon na yon. O hindi pa sila saved. Pero yung mga na-save na noong panahon na yon, 1986, 87, hanggang 90s, yun ang kasagsagan na sabi ng mga NPA sa kanila ng Pilipinas, pero hindi nila kaya. Nag-decree ang mahal na pastor. I decree, sabi ng mahal na pastor, babagsak ang komunismo sa Pilipinas at sa buong mundo. Ang Russia nung panahon na yon, komunista pa yon, USSR pa yon. According to his decree, nagbagsakan ang komunismo sa buong mundo. Pati Germany, Russia, bagsak. So, patunay lang yan na ang mahal na pastor ay pastor ng buong mundo na ibinigay ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yan ang dahilan na maraming mga missionaries, pastors, evangelists, bishops from different churches and religious organizations from America, South America, Africa, Australia. Every year, pumupunta sa Pilipinas, makadalo lang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Para pagbalik sa kanila, 1 year anointing yun, habang sila nangangaral doon. Imagine. Dadalo lang sila isang beses sa Pilipinas, pagdating nila sa ibang bansa, yung anointing na naramdaman nila, pang 1 taon. Ganun ka-powerful. So, ito po yung kingdom of God. Amen. If you want to belong to the kingdom of God, you must be baptized in the name of Jesus Christ. Wala na pong ibang paraan. Receive water baptism in the name of Jesus Christ. Mapatawad ang kasalanan mo at magmamanifest sa'yo
ang kapangyarihan ng Diyos. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po ng mga buguhan, lapit lang po sa harapan. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Sabihan na po natin ang ating pumamahal sa buhay. Huwag na po tayo magsayang ng panahon. Kung mayroon po kayong mga Facebook account, use it to share the glorious gospel of our Lord Jesus Christ. Kung mayroon kayong mga Instagram, YouTube, i-post nyo ang gawain ng mahal na Panginoon. Work out your own salvation with fear and trembling. Para hindi po magiging sayang ang ating paglilingkod. Binigyan na tayo ng totoo na pastor para magturo sa atin ng karunungan, knowledge and wisdom. Job 28:28, knowledge ay yung pagkatakot magkasala laban sa Diyos. And wisdom ay yung wisdom, pagkatakot magkasala laban sa Diyos. And knowledge, yung paghiwalay sa masasamang gawa. Wala namang advantage na makuha mo kung magpatuloy ka sa bisyo. Magkaroon ka pa ng sakit. Magkaroon ka pa ng cancer. Magkaroon ka pa ng problema. So, why not? Lumapit sa mahal na Panginoon. Ito na yung pagkakataon, may namahal. Hindi mo pwedeng i-blame ang Diyos sa pagdating ng panahon. Ang technology ngayon ay laganap. Kahit nandito lang tayo sa kawayan, napapanood tayo ng buong mundo. Ang ating banal na gawain sa Metro Manila, sa Central Church, napapanood yan sa buong mundo, minamahal. Kahit sa kabundukan, mayroon na po sila doong mga Wi-Fi. May mga data na po sila doon. Totoo ang Diyos natin. Kung ano yung pinangako ng mahal na Panginoon, totoo pa rin niya. At isa sa kanyang pinangako na dito natupad sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay yung pagbibigay sa atin ng pastor ng Diyos. Kaarawan po niya. Ngayon, minamahal. Birthday po ng ating mahal na pastor ngayon. Bagamat nandoon na po siya sa piling ng mahal na Panginoon. Kasabay niya ang the only son ng ating beloved parish in the Lord, beloved minister Will G. James Almeida Jr. Birthday din po niya ngayon. Grabing pagpapala. Wala ka nang hahanapin pa. Nandito na tayo sa buong katotohanan. Wala nang iba, minamahal. All we have to do is to share the good news. Itaas po ang ating kamay, awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah, hallelujah, praise God. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus.